Hi guys! Magandang gabi. Ayan, good evening, good evening, good evening. Kamusta po kayo? Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara, wala naman pong iba. Upang maghahatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. Yes, bago kayo matulog, bambubulahaw po muna ako sa inyong gabi upang ang Kim Pao ay mapasama naman po sa inyong panaginip. Hoy! Anyway, ang ating pong tatalakay at pag-uusapan ngayong gabing ito ay ang tungkol po sa date ng Kim Pao, holding hands, sweet moments nila Kim and Paolo, magagandang balita, good vibes lang po. Ayan, para masaya ang ating pong gabi. Anyway, bago tayo mag-start sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, nais nyo ba na mga Kim Pao's update? Ayan, i-click nyo na yung subscribe button at notification bell na nandyan po sa baba. Sapagkat nasa tamang channel po kayo. Araw-araw nag-update po tayo tungkol sa mga ayudas kina Kim and Paolo, mga latest chikas happenings sa kanilang dalawa. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim and Paolo, sagot na natin yan. And eto na nga, simulan na natin ang ating pong chikahan. Hinggil nga po ito sa ganap sa Vancouver nila Kim and Paolo. May mas nakakakilig pa palang ayuda na hindi pa natin natatalakay dito sa ating channel. Alam ko, alam na rin to ng ilan sa ating mga ka-Kim Pao. Pero yan yung basahin ko pa rin ang komento ni Garchelao. Sabi niya rito, "Hello Gandara, good evening. Grabe yung kilig ko nung may malaman akong may nakakita sa Kim Pao sa Vancouver na magkasama sila. Tas si Pogi, sobrang sweet daw kay Kimi. Naka-holding hands daw sila, tas si Pogi, kinis niya pa si Kimi sa forehead. Gandara, sa lahat ng ganap nila, isa na yung confirmation siguro na real na talaga sila. And yes, minsan sa showtime, si Pogi nag-aantay kay Kimi. Nung magpasikat nga, 'di ba? Nung showtime last 2024, nakita ko sa vlog ni Miss Gladys nung tinanong niya si Kimi na ayaw pala ni Pogi na gawin, ni Kimi yung gagawin niya. Tapos tinuro ni Kim si Pogi sa likod. Tapos, naalala ko yon. Alam niyo, sobrang bilis lang talaga nung cam. Pero, at saka kung hindi matalas ang inyong utak din, mga detalye, hindi mo makikilala si Paolo Avellino talaga. Pero matalino, ang mga fans kilala na nila, ultimo dulo at ng buhok at anino ni Paolo, kilalang kilala kaya hindi makakatago. Hindi pa reveal, hindi pa nire-reveal na si Paolo nandun talaga sa dressing room. Pero nasoko siya ng mga fans and we found out after ilang weeks, totoo nga, sila na yung nag-confirm talaga. Sinasabi ko sa inyo, basta kapag Kim Pao fans ang kinutuban na nandun si Paolo, 95% true yan. Kahit walang ipakita, mga background lang. 95% true. Baka nga 99.9 pa true na nandun ang si Paolo or si Kim. Ganyang kabilis makaamoy ang Kim Pao fans. Ganyan kabilis kapag talagang kinutuban sila. Totoo talaga. Ang galing, di ba? Sarap, na nga sana nga mamiya-miya nga konti na lang nga pwede na silang maging miyembro ng NBI. Hoy! Naalala ko na naman tuloy yung nabasa kong comment minsan na nga daw, ang Kim Pao fans ay nagkakaroon po ng third eye nang wala sa oras. Which is true, dami nang nakikita na hindi po nakikita ng iba. Anyway, sa pagpapatuloy pala ng comment, si Pogi sa likod, tas hangin lang yung video na pinakita ni Miss Gladys, or saglit lang. Nung time na nagre-rehearsal sila, laging nanonood si Pogi at pinipigilan pa niya si Kimi na gawin yon.
natatakot ata din siya kay Kimi. Basta masaya na ako sa what you see is what you get. Okay? Basta alam kong mahal na mahal nila ang isa't isa. At ang sweetness nila patunay na yun si Pogi. Ang clingy sa kanilang dalawa. Thank you, Gandara. God bless always. Ayan, walang anuman po, Garcia Love. Thank you so much sa pagpapanariwa. Tama ba yung Tagalog ko? Basta, sa pagpapasariwa sa aming isip nitong dati pong mga kaganapan sa Kim Pao. Kasi matuturing mo na rin paglantad yan ng Kim Pao, di ba? Yung sabihin ni Kim na hindi payag si Paolo, para hindi pumayag si Paolo, may karapatan eh. 'Di ba? At para pakinggan din ni Kim, meron talaga. Doon pa lang pag-aano na 'yon ng kanilang relasyon. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa sinasabi nga po sa Canada na mayroon pong solo date ang Kim Pao or tumakas po ang Kim Pao, may kanya-kanyang, meron kasi daw naging event doon, syempre, Thanksgiving party, or, hindi mo victory party, pero party kasi, celebrate, successful yung naging show ng ASAP sa Canada. Pero ang Kim Pao, ay bumukod. Sila po ay tumakas at mayroon pong kanilang sariling dinner date. Talaga naman nga bumukod na nga ang Kim Pao. Grabe. So nakakatuwa na ang sweet nung ayuda, ang sweet nung chika. May pa-holding hands, may pag-kiss pa sa forehead. Uy, grabe naman nga yun. Kahit wala pong picture, kinikilig ako. Bakit naman ganon? Grabe talaga pagdating po sa Kim Pao, The best talaga ang ayudas ng Kim Pao. Lakas maka-good vibes talaga, saya, talaga yung hatid nila Kim and Paolo. Kaya hindi mo nyo rin masisisi kung bakit ang mga fans ay sobrang invested sa kanila. Tunay na happiness po ang dala po ng Kim Pao. Nakakatanggal ng stress and all. Sobrang undeniable ng chemistry. Tapos, sila pa in real life. Uy, basta ako naniniwala. Ako, bala kayo dyan. Kung ano yung dilulo nyo dyan. Basta ako, huwag niyong pakalman yung dilulo ko. Sila na, sa utak ko. Pero, ayun nga, malinaw naman sa galawan kasi nila. Yung galawan kasi nila, yung inyong anuhin. Yung pagbasihan di ba? Kung galawan yung pagbabasihan natin, meron talaga. Dami ng patunay. Sus ko. Anyway, sabi naman dito ni Ledenia Anoba, maganda ng gabi. Ayon po dito sa kanyang komento naman, shoutout sa inyo. Yes, tagal na nung sinabi ni Pao na mahal kita sobra at patibay ng patibay ang samahan nila at masaya silang dalawa kung saan daw sila ngayon. Dito pa lang isa na yon sa pag-amin tungkol sa kanila. Bashers lang ang hindi naniniwala sa Kim Pao. Ayan, yan kasi yung mga sagutan ng nais protektahan, yung peaceful nilang pamumuhay, yung may may indirect po na pag-amin. Yan, indirect pag-amin po yan. Gets nyo na yun kasi dapat, yung mga ganong sagutan in showbiz, yan yung mga taong gusto pong i-private yung relationship. Meron naman kasi talagang super PDA, pero hindi kasi gano'n na Kim Pao. Kaya, dapat ay alam nyo na yon. Anyway, sabi naman dito ni Annabel Lynn Clonar. Tama po ba ako? Annabel N. Clonar. Shout out sa inyo. Sabi niya, mas okay na yung ginawa ni Kim. Advance lang ang iniisip niya. Kaysa naman late na niya nakaisip. Totoo. Mahirap din magsisi sa huli. Sa gusto ni Kim, kung totoo yung chika sa gusto niyang sulitin parehas, gusto niyang magawa parehas, masulit yung kanyang kabataan, yung kanyang spotlight, yung kanyang kasikatan, to the max talaga, to the fullest, and at the same time, gusto rin at ayaw pahuli sa kanya pong motherhood, diba? Gusto niya rin yun na mangyari sa buhay niya.
So, maganda nakapreserve. So, kahit 40s na, late 40s na, magkaka-baby pa rin siya. So, both nagawa niya, di ba, pagiging wais lang naman yon. And tulad nga ng sabi, hindi lang po si Kim ang gumawa niyan. Mga dating artista, si Vilma Morales, paano rin, nagpa-preserve din ng kanilang egg cells at marami pang mga artist. And kaya, ayun, kahit may edad na talagang magkakaroon ng baby. Hindi ako nagkakamali, pati si Heart Evangelista. Anyway, ayun, basta walang masama doon ko ako yung tatanungin. Medyo masakit lang to para sa mga umaasa at pinipressure si Kim na ngayon na. Pero may balak naman si Kim, hindi lang siguro talaga ngayon pa. Anyway, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo sa mga susunod pa nating chikas patungkol sa Kim Pao. Maraming pong salamat.